Naisip nyo na ba kung paano kung ang isang buong komunidad, as in lahat talaga, ang magtutulungan para lang buuin ng isang kasal? Dito sisilipin natin ang mulapitan, ang boda. Ito yung tradisyonal na kasal ng mga gadang. At masasabi kong hindi lang to para sa dalawang tao, para to sa buong bayan. So, paano nga ba? Yan yung tanong na sasagutin natin. Kasi ang sekreto talaga sa isang boda, nakasalalay yan sa diwa ng bayanihan, kung saan bawat isa may mahalagang papel na ginagampanan. Okay, so para magsimula, ano nga ba talaga ang boda? Ayan, so kitang-kita no, ang boda, hindi lang siya basta kasal. Ito para siyang testamento sa pagkakaisa, sa kolektibong effort ng isang komunidad para ipagdiwang at higit sa lahat, suportahan ang pagsisimula ng isang bagong pamilya. Ngayon, dito na nagiging mas interesting. Kasi, ang tunay na diwa ng boda, hindi yan nagsisimula sa araw mismo ng kasal. Nagsisimula yan isang araw pa sa napakadetalyadong paghahanda ng lahat. Okay, isipin nyo to. Isang istruktura, tinatawag na damara, na itinatayo from scratch sa bakuran mismo ng bride. Dito mangyayari ang malaking bahagi ng paghahanda at ng mismong selebrasyon. At dito mo talaga makikita yung totoong diwa ng bayanihan. Lahat ng kailangan, mesa, upuan, hanggang sa mga kubyertos, hiram lahat yan sa mga kapitbahay. At para walang malituhan, bawat gamit may marka o emboss sign para siguradong maibabalik sa tamang may-ari. Ganyan ka-organisado. At alam nyo, pati yung mga gawain, sobrang linaw ng pagkakahati-hati. Ang mga binata o solteros, sila yung tagagiling ng nyug. Tapos yung mga dalaga naman o solteras, sila yung sa pagbabalat at pag-shred ng hilaw na papaya para sa atsara. Talagang bawat isa may ambag. Pero yung mga pinakamabigat na trabaho tulad ng pagkatay ng baboy at pagluluto ng mga main course, ayan, ipinagkakatiwala yan sa mga mas may karanasan, yung mga middle-aged men ng community. Sila yung mga veterano sa kusina. At syempre, ano ba ang selebrasyon kung walang pagkain? At eto, tingnan nyo yung menu nila, talagang patutubo. May dulce sila, nagawa sa niyog, syempre may atsara, tapos yung pulutan na may tinadtad na baboy at sutanghon, at ang lawaya kung saan yung pata ng baboy niluluto kasama ng papaya o ubod. Nakakagutom? Okay, so pagkatapos ng lahat ng paghahanda, punta na tayo sa araw mismo ng kasal. Paano na ba nagaganap yung formal na seremonya? So, ganito yung takbo ng araw nila. Nagsisimula sa simbahan sa umaga. Pagkatapos niyan, may pagbabasbas sa bahay ng nobya. At para tapusin ang araw, yun na, yung malaking handaan at pagdiriwang. Ito yung mga particular na detalya sa seremonya nila na medyo unique. Una, walang abay, ang mga ninong at ninang ang nagsisilbing official witnesses. At pagkatapos ng seremonya, yung kampana ng simbahan tutunog yan for 1 full minute. Yan yung signal na okay, tapos na sa simbahan, ready na for the next part. So, from the church, ang next stop, mas intimate na. Dito na papasok yung pamilya at mga nakatatanda sa komunidad. Luluhod yung bagong kasal sa isang special na kneeling pad para tanggapin ang basbas mula sa kanila. Napaka-solemn ng part na to. At yan, pagkatapos ng sagradong pagbabasbas, eto na, opisyal nang magsisimula ang pinakainihintay ng lahat, syempre, ang ingranding salusalo. Pero teka muna, bago tayo lumamon, ika nga, may isang bagay na sobrang importante sa mga nakatatandang gadang. At ito ay ang kalinisan. Sobrang metikuloso nila pagdating dyan. At eto yung prueba, yung tinatawag na tabu. Bago pa man hawakan ng pagkain, may nakahandang maliit na balding tubig sa bawat mesa para siguradong malinis ang kamay ng lahat. Isang simpleng bagay pero nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa hygiene. Okay, busog na ang lahat pero hindi pa tapos ang celebration. Kasi yung susunod na bahagi, ito yung talagang nakatuon para tulungan ang kinabukasan ng bagong kasal. So, paano to nagsisimula? Unang-una, may sayaw mula sa mga elders, yung sansulo. Para siyang ceremonial dance na nagsisimula. At pagkatapos nila, ayan na, yung bagong kasal na mismo ang sasayaw. At take note ha, hindi ito basta-bastang sayaw lang. Tumatagal to ng 10-20 minuto o minsan mas matagal pa. At may napakahalagang dahilan kung bakit ito kailangan naging mahaba. Kasi habang sumasayaw sila sa gitna,
Isa-isang lalapit ang mga bisita, ang mga kaibigan ng pamilya para mag-epit ng pera sa damit ng bride at groom. Ito na yung direct na financial support ng komunidad para sa pagsisimula nila. Pero hindi lang pera ang usapan dito. Yung mga ninong at ninang na may kaya sa buhay, grabe yung mga regalo. Pwedeng isang parsela ng lupa, minsan kalabaw, kambing o kabayo. Hindi lang to regalo ha, puhunan to para sa kanilang bagong buhay. So ayon, grabe no, habang tinitingnan natin itong boda, mapapaisip ka talaga. Sa panahon natin ngayon na madalas individualistic na, ano kaya ang aral na pwede nating makuha mula sa isang tradisyon na nakaugat sa pagkakaisa at kolektibong pag-aalaga? Isang bagay na, sa tingin ko, sulit pagnilayan.